Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Clarice at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong magsusulat sa isang DJ para lang mailabas lahat ng bigat na kinikimkim ko. Siguro kasi minsan, mas madaling magsabi sa isang estranghero kaysa sa taong dapat ka sanang pinakamalapit. Isang araw sa opisina, normal lang dapat ang lahat. Mainit yung kape, nakakapagod yung mga reports, at busy ang lahat sa kani-kaniyang tasks. Pero nung iniabot sa akin yung attendance sheet para mag-check, doon nagsimula ang kaba na parang kumiliti at kumurot sa loob ko ng sabay. Nung una, mabilis ko lang tinitingnan yung listahan. Pero napahinto ako nung nakita ko yung pangalan. Pamilyar ang apelido, masyadong pamilyar para balewalain. Apelido namin, parang sumikip bigla yung dibdib ko. Hindi ko alam kung malamig o mainit yung pawis ko pero ramdam kong namasa yung palad ko habang hawak yung ballpen. May kung anong flash sa utak ko. Mga gabing late umuwi si Joel, mga tawag na sinasagot niya na parang laging nagmamadali at yung mga sagot niya na laging client lang kapag tinatanong ko, paglingon ko, andun siya. Nakatayo sa dulo ng hallway, kausap yung isa naming office mate at tawa ng tawa. Tawang parang pamilyar din, parang narinig ko na dati sa kwento ni Joel nung bago pa kami ikasal. At nung magtagpo yung mata namin, may kakaibang init na dumaloy. Sa batok ko pababa sa dibdib. Hindi ko alam kung galit ba yon o yung kilig na may halong asar. Yung tipong gusto mong lapitan para magtanong. Pero gusto mo ring layuan kasi baka mas lalo ka lang masaktan sa maririnig mo. Simula noon, araw-araw, ko siyang sinusulyapan. Hindi ko siya kinakausap ng direkta pero ramdam ko yung hangin na parang laging mabigat kapag magkalapit kami. May mga pagkakataon na dumadaan siya sa tabi ko at sumasagi yung braso niya sa akin. At kahit ilang segundo lang, parang may kuryenteng dumadaan sa balat ko. At sa tuwing mangyayari yon, mas lalo akong nalilito kung bakit ganon yung reaksyon ng katawan ko sa taong dapat kinaiinisan ko. Nakilala ko si Joel sa isang kasal ng pinsan ko. Hindi ko siya agad napansin kasi hindi naman siya yung tipong paporma o maingay. Tahimik lang siya sa isang sulok, hawak yung baso ng beer, pero yung mga mata niya, para bang may sariling kwento. Noong una naming magkausap, simple lang. Tinanong niya kung gusto ko ng tubig kasi sabi niya, baka mapagod ako sa kakasayaw. Ang weird, no? Pero doon nagsimula. Mabilis ang naging takbo ng relasyon namin. 3 buwan pa lang. Lagi na siyang nasa bahay. Lagi akong may pasalubong mula sa kanya. At lagi niyang sinasabi na ako lang daw ang nagpapakalma sa kanya sa lahat ng stress niya. Hindi ko rin maitatanggi, grabe yung chemistry namin. Kahit simpleng hawakan lang ng kamay habang naglalakad, parang may kuryenteng dumadaan sa katawan ko. At kapag niyayakap niya ako, ramdam ko yung bigat at init ng katawan niya na para bang walang makakapaghiwalay sa amin. Pero kahit noong bago pa lang kami, may mga maliliit na bagay na dapat siguro ay naging babala na sa akin. May mga tawag na bigla niyang binababa kapag andun ako. May mga araw na parang wala siya sa mood at ang dami niyang dahilan para hindi magkita. Sinabi ko sa sarili ko noon na baka stress lang siya sa trabaho at normal lang yon sa relasyon. Pagkatapos naming ikasal, akala ko mas titibay pa kami. Pero doon ko rin napansin na unti-unting nagbago ang tingin niya sa akin. Hindi na ganon, kainit ang mga yakap, at yung mga mata niya na dati laging naghahanap ng mata ko, biglang naging malamig. Pero sa tuwing maglalapit ang katawan namin, naroon pa rin yung init. Para bang sinasabi ng katawan naming dalawa na may connection pa rin kahit parang umaatras na yung puso niya. At dumating yung mga gabi na pinipili kong magbulag-bulagan. Yung tipong alam mong may mali,
pero mas pipiliin mong manahimik kaysa tuluyang masira ang lahat. Hanggang sa dumating yung araw na nakita ko yung pangalan sa attendance sheet at bigla kong naalala lahat ng red flags na tinabunan ko noon. Simula nang makita ko yung pangalan niya sa attendance sheet, iba na ang tingin ko sa paligid, lalo na sa kanya. Sa tuwing papasok ako sa opisina, parang kusang hinahanap ng mata ko kung nasaan siya. Una ko siyang nakita sa pantry. Nakatayo lang, naghahalo ng kape, at ngumiti ng tipid nang makita ako. Walang masama sa ngiti, pero sa loob ko, para na akong araw-araw sinusubukan kong basahin ang bawat kilos niya. Kapag magkasalubong kami sa hallway, parang may mabigat na hangin na dumadaan sa pagitan naming dalawa. May mga pagkakataon na parang tinititigan niya ako nang mas matagal kaysa dapat. Yung tingin na parang may alam siya, pero hindi niya sasabihin. Minsan, nag-abot ang kamay namin nang sabay kaming kumuha ng folder sa mesa ng HR. Saglit lang yun, pero ramdam ko ang lamig ng palad niya na parang sinadya niyang iparamdam sa akin. Hindi ko alam kung galit ang naramdaman ko o may halong kakaibang kilabot. Kasi kahit punong-puno ako ng inis, may parte sa akin na curious. Anong meron sa kanya na hindi ko kayang ibigay? Habang pinapanood ko siya, napapansin ko rin ang mga maliliit na galaw niya kapag may dumadaan na lalaki, lalo na kapag siya ang dumadaan. Yung paraan ng pagtuwid niya ng buhok, o kung paano siya bahagyang yumuyuko para may masabi sa kanya ng pabulong. Minsan, nakikita ko silang nagkakatitigan, saglit lang pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko sa inis. Ang mas masakit, kahit gusto ko siyang lapitan at harapin, mas pinipili kong manahimik. Siguro kasi gusto ko munang makita kung hanggang saan naabot ang laro nila. Pero habang tumatagal, parang ako na rin ang natutorture sa sarili kong katahimikan. Parang sinadya ng tadhana na pagsamahin kami sa iisang project. Araw-araw magkatabi kami sa meeting, magka-chat sa group thread, at minsan magkasabay pang kumukuha ng kape. Hindi mo alam kung gaano kahirap yun. Yung pilit kong iniintindi ang trabaho pero sa gilid ng mata ko, nakikita ko siya. Yung paraan ng pagtawa niya kapag may sinasabi si boss, o yung bahagyang pagdikit ng braso niya sa akin kapag nag-aabot ng papel. Habang lumalalim ang project, lumalalim din ang usap-usapan sa office. May mga bulungan sa likod ng pantry. May mga tingin na parang may ibig sabihin. Wala pang diretso sa akin pero ramdam ko, pinag-uusapan na kami. At ang mas malala, parang mas lalo siyang nagiging kampante sa presensya ko na para bang sanay na siyang may ganitong klaseng laro. Sa bahay ramdam ko ang lamig, parang may invisible wall sa pagitan namin ng asawa ko. Wala nang mga kwentuhan bago matulog, wala nang maliliit na halik sa umaga. Minsan nga kahit magkatabi kami sa kama, parang magkalayo pa rin kami. At doon na nagsimula yung mga panaginip na kinagigising ko ng hingal na hingal. Hindi lahat ng panaginip galit. Minsan, mas malinaw pa sa pelikula, siya, nakatayo sa harap ko, malapit, sobrang lapit. Ramdam ko yung init ng hininga niya, yung kamay niyang dahan-dahang humahaplos sa braso ko. Gigising ako na parang may kasalanan pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung kasalanan ba talaga o gusto ko lang ulit matulog para ipagpatuloy. Gabi na naman. Tahimik ang buong bahay, pero ang utak ko, parang kalsada sa EDSA, siksikan ng tanong at sagot na walang kasiguraduhan. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, iniisip kung mahal ko pa ba talaga ang asawa ko, o baka mas naaakit lang ako sa panganib na dala niya, yung panganib na siya. Hindi na bago yung late nights ko na ganito. Pero iba na ngayon. Kapag pumipikit ako, hindi na mukha ng asawa ko ang nakikita ko, kundi yung mga mata niya, yung kabit.
Yung titig na parang sinasadya niyang magtagal, na may halong hamon at lihim na alam naming dalawa. At minsan kapag nagkakasabay kami sa maliit na hallway ng office, sapat na yung bahagyang pagdikit ng balikat para magparamdam ng kuryente sa balat ko. Ayokong aminin, pero tuwing nararamdaman ko yon, para bang may parte sa akin na nagigising, na matagal nang natutulog sa lamig ng bahay namin. Hindi ko alam kung ito ba'y simpleng curiosity lang o mas malalim na paghahanap ng koneksyon, kahit na mali, kahit na bawal. Pinipilit ko namang bumalik sa dati, maalala yung mga dahilan kung bakit ko minahal ang asawa ko noon. Pero habang ginagawa ko yon, mas lumilinaw rin sa akin na baka hindi na siya ang tanging iniikot ng mundo ko ngayon. Baka mas naaakit na ako sa init na alam kong makakasunog sa akin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero ayun, tinawagan ko siya at nagyaya ng kape. Siguro para malinawan, siguro para makuha ko yung closure na hindi ko pa nakukuha, o baka para lang makita ko ulit kung totoo bang ganun ka-intense yung presensya niya kahit wala si asawa. Nagkita kami sa isang maliit na cafe malapit sa office. Pagpasok niya, ramdam ko agad yung kakaibang hangin. Simple lang ang suot niya pero parang sinadya niya yung bawat galaw, yung pag-ayos ng buhok, yung bahagyang ngiti na parang may ibig sabihin. Nag-order kami, tapos nagsimula na yung laro. Kamusta? Kayo ni sir? Tanong ko kunwari casual lang. Okay naman, sagot niya. Sabay tingin sa akin na parang sinusukat kung hanggang saan ang kaya kong dalhin. May mga pahaging siyang binibitawan, yung tipong hindi mo alam kung insulto ba o simpleng kwento lang. Pero sa bawat salitang may patama, may kasunod na tingin na parang humihingi ng koneksyon. At doon ako kinilabutan. Hindi lang pala galit ang nararamdaman ko sa kanya. May halong curiosity. May halong paghanga sa tapang niyang magsalita ng halos diretso sa mukha ko. At sa ilang sandali parang nakalimutan ko kung bakit ko siya inimbita. Pag uwi ko, mas magulo pa isip ko kaysa kaninang umaga. Hindi ko alam kung mas gusto kong siya'y mawala sa buhay namin or manatili siya dahil natatakot akong mawala yung kakaibang init na dala niya. Hindi ko na kaya, DJ. Parang bawat araw na lumilipas, lalo lang akong nababaliw sa kakaisip. Kaya isang gabi, habang tahimik siya sa sala, lumapit ako. May tanong ako, diretsong sabi ko. Hindi siya tumingin agad, pero ramdam ko yung bigla niyang pagtigas ng katawan. May ibang babae ka ba? Tanong ko ulit. Mas mababa ang boses, pero puno ng apoy. Agad siyang umiling. Ano ba to? Kung saan-saan ka naniniwala? Sagot niya, halatang depensibo. Lalo lang akong nainis sa tono niya. Kasi imbes na magpaliwanag, parang ako pa yung mali. Kinabukasan, hindi ko na pinigilan. Sarili ko, pinuntahan ko siya. Yung babaeng akala ko kabit. Diretso na. Wala nang paligoy-ligoy. Sabihin mo na nga, ikaw ba? Napahinto siya. Tapos ngumiti ng parang nananabik sa moment na to. Hindi ako yung iniisip mo, sabi niya. At doon, ko nalaman ng totoo. Hindi siya kabit, pero kapatid siya ng totoong kabit. Yung babae, hindi pa pala namin nakikita. Hindi rin nagtatrabaho sa office. Para akong tinapunan ng malamig na tubig. Lahat ng galit, lahat ng init, lahat ng gabi na iniisip ko siya, base pala sa maling akala. Hanggang ngayon, DJ, hawak-hawak ko pa rin yung katotohanan na hindi ko alam kung dapat ko bang ituloy alamin o bitawan na lang. Parang nakahawak ako sa piraso ng puzzle na hindi ko maikabit dahil kulang yung ibang parte. Alam ko na hindi siya yung kabit. Pero yung tunay na babae, wala akong mukha na maaalala, wala akong pangalan na mahahawakan. Minsan naiisip ko,
Baka mas mabuti na ring hindi ko na malaman. Kasi ano pang mangyayari kung makita ko siya? Ano pang sakit ang bubungad sa akin kapag totoo na sa harap ko yung babaeng gusto kong singilin sa bawat gabi na hindi ako makatulog? Sa bawat halik ng asawa ko na wala na palang init? Pero sa totoo lang, DJ, may ibang kumakagat sa isip ko. Baka hindi lang sa asawa ko ako galit. Baka galit din ako sa sarili ko kasi pinayagan kong mas malunod sa tensyon sa pagitan namin nung akala kong kabit. Yung tingin na minsan nagtatagal ng ilang segundo, yung pagdaan ng balikat niya na parang sinasadya niyang iwan sa balat ko yung amoy ng pabango niya. Hanggang ngayon, nakabaon pa rin sa utak ko. Kaya eto ako, nakaupo mag-isa, iniisip kung ano, ang mas matapang, hanapin pa ang buong katotohanan kahit durugin ako sa huli, o tumalikod na lang ng tuluyan, bit-bit yung misteryong baka habang buhay kong dala. DJ, sa totoo lang, alin ba ang mas mabigat? Ang mabuhay na walang alam o mabuhay na alam mong hindi mo na mababago yung katotohanan?